Hindi ako makapaniwala. Sobrang kamukha mo ng isang taong nakilala ko, nakakabaliw ito. Ipinark ni Lorenzo Enzo Balagtas ang itim niyang BMW SUV sa tapat ng bahay Aruga ni San Jose, isang simpleng ampunan sa simpleng bahagi ng Maynila. Nang sumapit ang ikasyam na oras ng umaga noon, isang mainit na Martes ng Hunyo ng taong 2024, at naroon lang siya para tuparin ang isang obligasyon sa lipunan. Kailangan ng kaniyang kumpanya, ang Balagtas Land Corp, na pabutihin ang pampublikong imahe nito matapos ang ilang batikos ng media tungkol sa pagpapaunlad ng lungsod, at ang malaking donasyon sa mga batang nangangailangan ay ang perpektong pagkakataon para magpalitrato sa lokal na balita. Suot ang kaniyang malinis na gray suit at may dalang tseke na nagkakahalaga ng 11,600 o 1,000,000, naglakad si Enzo patungo sa pintuan ng gusaling kupas na ang dilaw na pintura. Ang mga dingding ay may bakas ng talsik ng tubig at ang bakal na tarangkahan ay kinalawang, ngunit ang harapang hardin ay maayos, may makukulay na bulaklak at isang maliit na gulayan kung saan naglalaro ang ilang bata sa ilalim ng pangangasiwa ng isang madre. "Magandang umaga, ako si Lorenzo Balagtas," sabi niya sa receptionist, isang babaeng nasa edad 40 na may makapal na salamin. "May naka-schedule akong meeting kasama ang direktor." "Ah, opo, Ginoong Balagtas. Hinihintay na po kayo ni Sister Remedios. Pakiusap, sumunod po kayo sa akin." Habang naglalakad sa makipot na pasilyo, pinagmasdan ni Enzo ang mga dingding na pinalamutian ng mga guhit ng mga bata at mga larawan ng nakangiting mga bata. Ang amoy ng disinfectant na hinaluan ng pagkaing luto sa bahay ay nakalutang sa hangin. Ito ay isang mundong ganap na naiiba sa kaniyang opisina sa downtown, kasama ang panoramic view nito ng city skyline at ang kaniyang eleganteng modernong kagamitan. Si Sister Remedios, isang maliit na babae na nasa edad 60 at may mababait na mata, ay sinalubong siya sa kaniyang simpleng opisina, ngunit maayos. "Ginoong Balagtas, isang malaking kagalakan na malugod namin kayong tinatanggap. Ang inyong donasyon ay magdudulot ng malaking pagbabago sa buhay ng mga batang ito. Isang kasiyahan na makapag-ambag sa inyong gawain, Sister." Automatikong sagot ni Enzo habang iniaabot ang tseke. "Gusto ko sanang makita ang pasilidad kung maaari." "Siyempre, maglakad tayo sa buong pasilidad." Naglakad sila sa kusina, kung saan naghahanda ng tanghalian ang mga volunteer sa mga kwarto pantulog na may simpleng mga bunk bed ngunit malinis, at sa silid-aralan kung saan nagtuturo ang isang guro ng math sa isang grupo ng mga bata na magkakaiba ang edad. Nagtanong si Enzo ng magalang, mas interesado na matapos agad ang pagbisita kaysa magpakita ng tunay na pagkamausisa. "At ito ang ating recreation room," sabi ni Sister Remedios habang binubuksan ang isang pintuan na kulay asul. Pumasok si Enzo at huminto. Nakaupo ng mag-isa sa isang sulok, nagdodrawing sa papel gamit ang crayons, ay isang batang babae na may edad na 7. Ang kaniyang mapusyaw, nakayumangging buhok ay bumabagsak sa kaniyang balikat, eksaktong tulad ng kay Yana, ang berdeng mga mata ang hugis ng kaniyang mukha, kahit ang concentrated na paraan ng paghawak niya sa krayola. Lahat ay kamukhang-kamukha ng kaniyang dating nobya. "Sino siya?" tanong niya na bahagyang nanginginig ang boses. "Ah, si Isabela. Dumating siya rito 2 taon na ang nakalipas noong may edad siyang 5. Isang napaka-espesyal na bata, ngunit napakatahimik." Pakiramdam ni Enzo, gumagalaw ang lupa sa ilalim ng kaniyang mga paa. Isabela. Ang pangalan ding palaging sinasabi ni Yana na ipapangalan niya sa anak na babae na pinapangarap niyang magkaroon. Ang mga petsa ay perpektong nagtutugma. Nawala si Yana sa kaniyang buhay, 8 taon na ang nakalipas, buntis, ngunit hindi niya kailanman nalaman ang resulta ng pagbubuntis na iyon. Maari ko ba siyang kausapin? Siyempre, ngunit medyo mahiyain siya sa mga estranghero. Dahan-dahang lumapit si Enzo at yumuko sa tabi ng mesa kung saan nagdodrawing si Isabela. Ito ay isang simpleng guhit ng isang bahay na may isang babae at isang bata na magkahawak kamay. "Kumusta, Isabela? Ang ganda ng drawing mo. Gusto mo ba talagang mag-drawing?" Sandali siyang tiningnan ng bata at tumango, ngunit hindi nagsalita ng kahit isang salita. "Ano ang pangalan ng manika mo?" tanong niya habang itinuturo ang isang luma ng ragdoll sa tabi niya. "Julia," mahina niyang sagot. "Tulad ng mami ko?" Pakiramdam ni Enzo ay sinuntok siya sa sikmura. Tinago niya ang kaniyang reaksyon hanggat maaari
at nagpatuloy sa pagsasalita. Naaalala mo ba ang mami mo? Tumigil sa pagdodrawing si Isabela at tiningnan siya gamit ang pamilyar na berdeng mga mata. Medyo lang. Dati, kinakantahan niya ako bago matulog at nagkukuwento siya sa akin tungkol sa isang prinsipe na may napakalaking kumpanya. Halos maluha si Enzo. Dati, tinatawag siya ni Yana na kaniyang businessman prince noong nagde-date pa sila. Sister Remedios, sabi niya habang tumatayo, maari po ba tayong mag-usap ng pribado? Siyempre, Isabela, magpatuloy ka sa pagdodrawing. Babalik lang kami agad. Nang makarating sa opisina ng direktor, diretsahan na si Enzo. Kailangan kong malaman ang lahat kung paano nakarating dito si Isabela. Nagbukas si Sister Remedios ng isang folder. Aba, dinala siya rito ng pulisya, 2 taon na ang nakalipas. Namatay ang kaniyang ina sa isang aksidente sa kotse at walang nakilalang kamag-anak. Ang mga dokumento ay pangalan lang ng ina ang binanggit, Juliana San Jose, na walang impormasyon tungkol sa ama. Juliana San Jose, ulit ni Enzo sa isang bulong. Siya iyon. Lubos siyang sigurado. Nakilala ba ninyo ang kaniyang ina? Opo, nagkaroon kami ng relasyon ilang taon na ang nakalipas. Maaari ko bang makita ang birth certificate ni Isabela? Nagalinlangan sandali si Sister Remedios, ngunit may isang bagay sa ekspresyon ni Enzo ang nakakumbinsi sa kaniya. Kumuha siya ng isa pang dokumento mula sa folder. Heto po. Ipinanganak noong Marso 15.5 si 17. Father unknown. Ginawa ni Enzo ang calculation sa kaniyang isip. Ang petsa ng kapanganakan ay nagpapatunay sa kaniyang mga hinala. Ipinaglihi si Isabela eksakto sa panahong magkasama sila ni Yana. Sister, kailangan kong magpa-DNA test. Naniniwala ako na si Isabela ay anak ko. Tiningnan siya ng madre na may pagtataka, ngunit may pag-asa rin. Kung totoo yan, ito ay magiging isang biyaya para sa kaniya. Palaging nagtatanong si Isabela tungkol sa kaniyang ama. Palagi kong sinasabi sa kaniya na siguro ay nasa labas siya sa kung saan naghihintay ng tamang oras upang mahanap siya. Paano ako magpapatuloy ng legal? Kailangan nating makipag-ugnayan sa family court. Kung mapapatunayan ng DNA test ang pagiging ama at maipasa ninyo ang kinakailangang assessment, maaari kayong humiling ng custody. Tumango si Enzo na may determinasyon. Sisikapin ko ang lahat ng proseso ngayon din, ngunit pakiusap, huwag ninyo munang sabihin kay Isabela. Ayoko siyang bigyan ng maling pag-asa. Lubos ko kayong nauunawaan. Ito ang magiging sikreto nating dalawa sa ngayon. Bago umalis, bumalik si Enzo sa playroom. Nagdodrawing pa rin si Isabela. Ngayon, nagdagdag na siya ng isang mataas na lalaki sa tabi ng babae at ng maliit na bata. Maaari ko bang tingnan? Tanong niya habang yumuyo ko ulit. Ito ang pamilya ko, simpleng sabi niya. Mami, ako at ang daddy ko na hindi ko pa nakikita. Naramdaman ni Enzo ang bukol sa kaniyang lalamunan. Napakagandang pamilya. Sigurado ako na makikita ka ring napakaganda ng daddy mo. Ngumiti si Isabela sa unang pagkakataon at sa ngiting iyon, nakita ni Enzo hindi lang si Yana, kundi pati na rin ang sarili niyang mga tampok, ang hugis ng kaniyang mga mata at ang dimple sa kaniyang kaliwang pisngi na taglay niya mula noong bata pa siya. Maaari ba akong bumalik at bisitahin ka ulit? Opo, pero bakit gusto mo akong bisitahin? Maingat na pinag-isipan ni Enzo ang kaniyang sagot. Dahil naaalala mo sa akin ang isang napaka-espesyal na taong nakilala ko noon. Pagbalik sa kotse, kinansela ni Enzo ang lahat ng kaniyang mga appointment sa araw na iyon. Tinawagan ang kaniyang abogado, si Attorney Ricardo Carding Salvador, at nag-schedule ng apurahang meeting. Pagkatapos, tumawag siya sa pinakatanyag na laboratorio sa Maynila at nagpa-reserve ng DNA test para sa susunod na araw. Nang gabing iyon, nag-iisa sa kaniyang penthouse sa Makati, hindi nakatulog si Enzo. Naglakad siya sa loob ng 185 miling kwadrado na apartment. Pinagmamasdan ang mga artwork sa mga dingding at ang mamahaling muebles na biglang naramdaman niyang walang laman at walang saysay. Ang ideya na mayroon siyang anak na may 7 taong gulang na nakatira sa isang ampunan habang nagsasayang siya ng pera sa mga mababaw na bagay ay nagdulot sa kaniya ng pagkakasala at isang pakiramdam ng pangangailangan. Kinuha niya ang kaniyang laptop at nagsimulang mag-research sa proseso ng pagampon sa pamamagitan ng pagkilala sa pagiging ama. Binasa niya ang tungkol sa mga kinakailangan, mga deadline,
at ang kinakailangang psychological at social assessment, handa siyang pagdaanan ang lahat ng iyon at higit pa kung ang ibig sabihin nito ay maiuwi si Isabela. 3:00 ng madaling araw, gising pa rin, binuksan ni Enzo ang isang baul sa likod ng kaniyang aparador. Sa loob nito ay may ilang alaala ng kaniyang relasyon kay Yana. Mga larawan, mga liham, maliliit na regalo. Kinuha niya ang isang larawan nilang dalawa sa isang cozy na restaurant sa Tagaytay. Nakangiti ng husto si Yana na nakahawak ang kamay niya nang maingat sa kaniyang tiyan. Buntis siya sa larawang iyon at hindi niya napansin noon. Patawarin mo ako, Yana, bulong niya habang tinitingnan ang litrato. Patawarin mo ako dahil hindi ako naroon noong kailangan mo ako, ngunit ipinapangako ko sa iyo na aalagaan ko ang anak natin ngayon. Kinabukasan, dumating si Enzo sa laboratorio bandang 7:00 ng umaga, 1 oras bago ito magbukas. Inihanda na ni attorney Carding ang lahat ng kinakailangang paperwork at personal na pinangasiwaan ang pagkuha ng sample ng DNA ni Enzo. Ang resulta ay handa na sa loob ng 48 oras, sabi ng technician sa kaniya. Iyan na ang pinakamabilis na maaari naming gawin. Gawin itong 24, sabi ni Enzo. Babayaran ko kung anuman, Ginoong Balagtas, na magitan si Attorney Carding. Nauunawaan ko ang inyong pagkabalisa, ngunit kailangan din nating ihanda ang paperwork para sa mga legal na proseso. Sisimulan ko na ang pagbalangkas ng petition for acknowledgement of paternity at ang motion for temporary custody. Gaano katagal aabutin ang buong proseso? Kung magiging maayos ang lahat at walang pagtutol, mga 2 hanggang 3 buwan. Ngunit una kailangan natin ang resulta ng DNA. Nang hapon ding iyon, bumalik si Enzo sa ampunan. Sa pagkakataong ito, hindi ito isang opisyal na pagbisita. Gusto lang niyang magpalipas ng oras kasama si Isabela at mas makilala siya. Nakakagulat na makita kayong bumalik kaagad, sabi ni Sister Remedios. Napakasaya ni Isabela kahapon pagkatapos ninyong umalis. Palagi niyang tinatanong kung kailan babalik ang guwapong Ginoo. Ngumiti si Enzo. Maaari ko ba siyang makalaro ng sandali? Siyempre, nasa patio siya kasama ang ibang mga bata. Sa loob ng patio, isang maliit ngunit maaraw na espasyo, naglalaro ang iba't ibang bata. Mag-isang nagdodrawing ulit si Isabela sa isang sulok, nakaupo sa isang mababang stool. Kumusta, Isabela? Maaari ba akong umupo rito kasama mo? Tumingala siya at lumiwanag ang mukha niya. Kumusta? Bumalik ka? Opo. Ano ang dinadrawing mo ngayon? Ito ay isang kastilyo kung saan ako titira kung ako ay isang prinsesa. Gusto mo bang makita? Umupo si Enzo sa sahig sa tabi niya at sinuri ang drawing. Ito ay nakakagulat na detalyado para sa isang batang may edad na 7 na may mga tore, mga bintana at kahit mga bulaklak sa hardin. Napakaganda. At paano maging buhay sa kastilyong ito? Magkakaroon ako ng kwarto para sa akin lang, na may malaking kama at maraming aklat at maaari akong kumain ng ice cream para sa breakfast kung gusto ko. At sino pa ang titira sa kastilyo kasama mo? Daddy ko, sagot niya nang walang pag-aalinlangan. Siya ang magiging hari at ako ang magiging prinsesa. At magbibisikleta kami at magpipiknik sa hardin tuwing weekend. Bawat salita ay parang isang palaso na tumusok sa puso ni Enzo. Ang kaniyang anak na babae ay nangangarap ng isang ama na hindi man lang niya alam na umiiral habang nagpalipas siya ng 7 taon ng kaniyang buhay na ganap na walang kamalayan sa kaniyang pag-iral. Isabela, gusto mo bang magkaroon ng totoong daddy? Siyempre po. Lahat ng bata ay may daddy, maliban sa akin, sabi ni Sister Remedios, na nasa kung saan ang daddy ko sa mundo. Ngunit minsan naiisip ko na nakalimutan niya ako. Sigurado ako na kung alam ng daddy mo na umiiral ka, tatakbo siya para hanapin ka. Paano ka nakakasigurado? Dahil ang sinumang daddy ay ipagmamalaki na magkaroon ng kasing talino at kasing ganda na anak na babae na tulad mo. Ngumiti si Isabela at sa pagkagulat ni Enzo, lumapit siya at niyakap siya. Ito ay isang inosente at mainit na yakap. At naramdaman ni Enzo na parang sasabog ang kaniyang puso sa emosyon at agarang pagmamahal. Napakabait mo. Sana ikaw na lang ang daddy ko. Kinailangan ni Enzo na magsikap ng husto upang hindi umiyak sa harap niya. Sino ang nakakaalam? Siguro, balang araw, magkakaroon ka ng daddy na magmamahal sa iyo ng gaya ng nararapat sa iyo. Nagpalipas sila ng buong hapon ng magkasama.
Tinulungan siya ni Enzo na tapusin ang drawing ng kastilyo, nakipaglaro siya ng manika sa kaniya, isang bagay na hindi niya naisip na gagawin niya, at matiyaga siyang nakinig sa kaniyang mga kwento tungkol sa iba pang mga bata sa ampunan. Maglaro tayo ng isang maliit na laro para sa mga sumusunod sa mga komento. Isulat ang salitang puso sa seksyon ng mga komento. Ang mga nakarating lang dito ang makakaintindi. Magpatuloy tayo sa kwento. Nang dumating ang oras para umalis, nalungkot si Isabela. Babalik ka ba bukas? Susubukan ko, pangako ni Enzo. At tingnan mo, may surprise ako para sa iyo. Kinuha niya sa kaniyang backpack ang isang tablet para sa mga bata na binili niya noong tanghalian. Ito ay para sa iyo upang mag-drawing at maglaro ng mga educational game. Nanlaki ang mga mata ni Isabela. Talaga, sa akin to, sa iyo lahat. Ngunit mangako ka na ibabahagi mo ito sa ibang mga bata kapag gusto nilang maglaro. Nangangako ako. Salamat sir, tawagin mo lang akong Leonard. Salamat Leonard, ikaw ang pinakamabait na taong nakilala ko. Nang gabing iyon, kumain mag-isa si Enzo sa kaniyang apartment. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi siya nakadama ng kalungkutan. Inisip niya si Isabela, ang kaniyang ngiti, at kung paano siya natural na sumandal sa kaniya habang naglalaro sila. Naramdaman niya na konektado siya sa kaniya sa isang paraan na hindi niya maipaliwanag maliban sa halatang pagkakahawig sa pisikal kay Yana. Kinabukasan, tumunog ang telepono bandang 1:10 ng umaga. Ang laboratorio iyon. Ginoong Balagtas, handa na ang resulta. Maaari ba kayong pumunta para kunin ito o mas gusto ninyong ipadala namin ito sa inyo? Kukunin ko ito ngayon din. Kinansela ni Enzo ang lahat ng kaniyang meeting sa umaga at nagmadali sa laboratorio. Nakita siya ni Attorney Carding doon upang samahan siya. Sa sandaling iyon, ibinigay sa kaniya ng technician ang isang selyadong envelope na may nanginginig na mga kamay. Binuksan ito ni Enzo at binasa ang resulta. Probability of paternity, 99.99%. Sumandal si Enzo sa dingding. Ito ay opisyal. Si Isabela ay anak niya. Congratulations Enzo, sabi ni Attorney Carding habang inilalagay ang isang kamay sa kaniyang balikat. Maaari na nating simulan ang legal na proseso. Gaano katagal bago ko siya maiuwi? Sa resultang ito, maaari tayong humiling ng emergency temporary custody. Kung papaboran tayo ng hukom, siguro sa loob ng 2 linggo. Ang 2 linggo ay mahaba pa rin, bulong ni Enzo. Nang hapong iyon, bumalik siya sa ampunan na dala ang resulta ng DNA. Humingi siya ng pribadong meeting kay Sister Remedios. Totoo, sabi niya habang inaabot ang dokumento. Si Isabela ay anak ko. Binasa ng madre ang resulta na may luha sa kaniyang mga mata. Isang biyaya. Palagi niya itong alam sa isang paraan. Palagi niyang sinasabi na darating ang kaniyang daddy para hanapin siya. Maaari ko na ba siyang sabihan? Sa tingin ko mas mahusay na maghintay hanggang sa mas umusad ang legal na proseso. Ayaw nating lumikha ng mga inaasahan na maaaring mabigo kung may anumang problema sa burokrasya. Naiintindihan ko, ngunit maaari ko bang ipagpatuloy ang pagbisita sa kaniya araw-araw? Siyempre po, sa katunayan, magiging maganda ito para sa kaniya na makabuo ng koneksyon sa inyo bago ang paglipat. Mula sa araw na iyon, ganap na inayos ni Enzo ang kaniyang nakagawian. Dumating siya sa opisina bandang 6 ng umaga. Inasikaso niya ang pinakaapurahang mga bagay hanggang tanghali at ginugol ang mga hapon sa ampunan kasama si Isabela. Naglaro, nagdrawing, at ginawa nila ang mga homework ng magkasama. Natuklasan ni Enzo na ang kaniyang anak na babae ay napakatalino at creative. Alam na niya kung paano magbasa at magsulat ng mas mahusay kaysa sa maraming bata na 9 na taong gulang. Gustong-gusto niya ang math at may vivid imagination siya upang mag-imbento ng mga kwento. Bakit po kayo pumupunta para makita ako araw-araw? Tanong ni Isabela isang hapon ng Huwebes. Dahil lubos akong nasiyahan sa iyong kasama, pinapasaya mo ako. Gusto rin kita. Iba ka sa ibang matatanda na bumibisita sa amin. Iba sa anong paraan. Kinakausap nila ako na parang sanggol. Kinakausap mo ako na parang isang matanda. Tumawa si Enzo. Iyan ay dahil napakatalino mo para sa iyong edad at dahil iginagalang kita. Ano ang ibig sabihin ng respeto? Ito ay kapag tinatrato mo ang isang tao ng tulad ng nararapat, ng may pag-iingat at isinasaalang-alang kung ano ang iniisip
at nararamdaman nila. Naisip ni Isabela. Nirerespeto ako ng mami ko. Palagi niyang tinatanong ang opinyon ko tungkol sa mga bagay kahit noong maliit pa ako. Siya ay isang napaka-espesyal na tao. Kilala mo ba talaga siya? Maingat na pinili ni Enzo ang kaniyang mga salita. Oo, nakilala ko siya. Siya ang pinakamatamis at pinakamapag-aruga na taong nakilala ko sa buhay ko. Bakit hindi kayo nagkasama? Minsan nagkakamali ang mga matatanda, Isabela, at noong nagkamali ako, huli na para ayusin ito. Pero, hindi ka ba galit sa kaniya? Hindi. Hindi ako galit. Malungkot ako dahil hindi kita nakilala noon, ngunit hindi ako galit sa kaniya. Mahal na mahal ka ng mami mo at ginawa niya ang sa tingin niya ay pinakamahusay noon. Nang gabing iyon, tinawagan ni Enzo si Attorney Carding. Kumusta ang proseso? Mabuti. Bibisitahin ng social worker ang apartment ninyo sa susunod na linggo para suriin ang kalagayan ng pamumuhay. Pagkatapos niyan, kung maayos ang lahat, maaari tayong magkaroon ng hearing kasama ang hukom. Ang apartment ko ay hindi angkop para sa isang bata. Kailangan kong lumipat. Maaari ninyong baguhin ang inyong kasalukuyang apartment, sir. Hindi ninyo kailangang lumipat. Gusto ko ng bahay na may hardin, sarili niyang kuwarto, isang lugar kung saan siya ay tunay na magiging masaya. Kinabukasan, nagsimulang maghanap si Enzo ng mga bahay sa pinakamahusay na mga subdivision sa Maynila. Nagbisita siya ng 15 ari-arian sa loob ng 3 araw hanggang sa natagpuan niya ang perpektong bahay. Isang townhouse na may 3 palapag sa Ayala Alabang na may malawak na hardin sa likuran, isang maliit na swimming pool, isang home library at isang kwarto na magiging perpekto para sa isang maliit na bata. Pinili niya ang bahay ng cash at kumuha ng isang decorator na specialized sa mga kwarto ng bata. Ipinaliwanag niya na gusto niya ng isang bagay na magical ngunit hindi labis, tulad ng isang totoong bersyon ng dinadrawing ni Isabela na may kakaibang alindog ng Filipino fairy tale kasama ang mga bituin at guhitan para sa kasiyahan. Mayroon kang 2 linggo para ihanda ang lahat, sabi niya sa decorator. Ito ay para sa anak ko, darating na siya para tumira sa akin. Samantala, ipinagpatuloy niya ang kaniyang araw-araw na pagbisita sa ampunan, lalo pang nahihibang si Isabela sa kaniya at naramdaman ni Enzo na lumalaki ang kaniyang pagmamahal para sa kaniya araw-araw. Leonard, sabi niya isang hapon, maaari ba akong magkuwento ng isang sikreto sa iyo? Siyempre. Naglalaro ako na ikaw ang daddy ko kapag mag-isa ako sa kwarto ko. Naiisip ko na nakatira ka rito kasama ko at nagbe-breakfast tayo ng magkasama araw-araw. Naramdaman ni Enzo na napuno ng luha ang kaniyang mga mata. At paano iyon? Napakaganda. Tinutulungan mo akong magsipilyo ng ngipin, nagkukuwento ka sa akin at nagbibigay ka sa akin ng good night kiss. At kapag nagtatanong ang ibang mga bata tungkol sa daddy ko, sinasabi ko na bumibisita ka sa akin araw-araw. Paano kung totoo iyon? Paano kung ako talaga ang daddy mo? Tiningnan siya ni Isabela nang may nagniningning na mga mata. Iyon ang magiging pinakamagandang araw sa buong buhay ko. Sa sandaling iyon, nagdesisyon si Enzo. Hindi na niya maitatago ang katotohanan sa kaniya. Isabela, may kailangan akong sabihin sa iyo na napakahalaga. Ano? Alam mo ba kung ano ang mga DNA test? Kapag ang mga doktor ay nagtitest para makita kung magkamag-anak ang 2 tao, alam ko, ipinaliwanag iyan ng guro sa klase ng science. Nagpatest ako niyan para makita kung magkamag-anak tayo. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Isabela. At ano ang sinabi? Sabi nito na ako ang daddy mo, Isabela, ang totoo mong daddy. Nanatiling tahimik ang bata sa loob ng isang sandali na parang walang katapusan. Pagkatapos ay nagsimula siyang umiyak, ngunit hindi sa kalungkutan, kundi sa puro at ganap na kagalakan. Talaga, ikaw ang totoo kong daddy? Talaga, kaya naaalala mo ako sa isang espesyal na tao dahil ikaw ang anak ko at mahal kita ng higit pa sa anuman sa mundo. Yumakap si Isabela sa bisig ni Enzo at umiyak pa ng mas malakas. Alam ko na special ka. Bakit ka ba nagtagal para hanapin ako? Dahil hindi ko alam na umiiral ka, anak ko, ngunit ngayong alam ko na hindi na kita iiwan ulit mag-isa. Nanatili silang magkayakap sa loob ng mahabang minuto, umiiyak ng magkasama, habang ang 7 taon ng pagkawala ay natunaw sa yakap na iyon. Ibig sabihin ba nito ay titira ako sa iyo? Kung gusto mo, naghahanda ako ng isang magandang bahay para sa ating dalawa na may espesyal na kwarto para sa iyo lang. Paano ito?
Ito ay tulad ng mga kastilyo sa iyong mga cartoon. May kama ng prinsesa, isang desk para mag-aral ka at mag-drawing, at maraming shelves para sa mga aklat, at matutulog ka rin doon. Ako ay nasa kwarto sa tabi mo, magpakailanman. Nang gabing iyon, nagkaroon si Enzo ng pinakamahirap na pag-uusap sa buhay niya kay Sister Remedios. Sinabi ko sa kaniya, sabi niya, hindi ko na maitatago pa. Naiintindihan ko. At ano ang naging reaksyon niya? Labis na kaligayahan? Ngunit ngayon gusto niyang malaman kung kailan siya makakauwi kasama ko. Ang proseso ay umuusad ng maayos. Bibisitahin ng social worker ang bahay sa susunod na Martes. Kung maayos ang lahat, maaari tayong magkaroon ng hearing sa Biyernes. At kung pabor ang hukom, makakauwi na si Isabela kasama kayo sa araw ding iyon. Halos hindi natulog si Enzo ng gabing iyon. Inisip niya ang kwarto na inaayos, ang pribadong paaralan na pinili niya para kay Isabela at ang yaya na kinontrata niya para sa tuwing nagtatrabaho siya. Ang buong buhay niya ay nagbabago at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya na nasa tamang landas siya. Noong Martes, ang social worker, si Ginang Marisa Reyes, ay bumisita sa bagong bahay. Sinalubong siya ni Enzo ng nerbiyoso ngunit may tiwala. Isang magandang bahay, Ginoong Balagtas, sabi niya, habang sinusuri ang bawat kwarto. Nakikita ko na napakahusay ninyong naghanda upang tanggapin si Isabela. Ang kwarto ng bata ay perpekto. Mga dingding na pininturahan ng malambot na pink na may gintong detalye, isang kama na may canopy, mga shelves na puno ng mga aklat pambata, at isang study desk na may lahat ng gamit pampaaralan na maiisip at maingat na piniling mga laruan. Ang kulang lang dito ay ang kaniyang mga drawing, sabi ni Enzo. Gusto kong palamutihan niya ito kung paano niya gusto. Nauunawaan ninyo na ang pagkakaroon ng anak na may 7 taong gulang ay ganap na magpapabago sa inyong nakagawian, hindi ba? Nauunawaan ko at handa ako. Sa katunayan, inaasahan ko ito. Kumuha ba kayo ng tulong? Opo, isang yaya na may mahusay na references para sa tuwing nagtatrabaho ako, ngunit binawasan ko ang aking mga oras upang makapagpalipas ako ng mas maraming oras kasama si Isabela. Kumuha ng mga notes si Ginang Marisa sa lahat at mukhang nasiyahan sa nakita niya. Ako ay magsusulat ng isang positibong report, sabi niya. Malinaw na sineseryoso ninyo ang paghahanda para sa responsibilidad na ito. Noong Huwebes ng gabi, ang bisperas ng hearing, pumunta si Enzo sa ampunan para sa kung ano ang maaaring maging huli niyang opisyal na pagbisita. Papa, sigaw ni Isabela habang tumatakbo patungo sa kaniya. Ang salitang iyon ay nagpapakilabot pa rin sa kaniya sa tuwing naririnig niya ito. Kumusta, aking prinsesa? Kumusta ang araw mo? Mabuti, pero sana ay nandito ka na mula kaninang umaga. Bakit hindi ka pwedeng tumira rito kasama ko? Dahil pagkatapos ng bukas, maaaring hindi mo na kailangang tumira rito. Ano ang ibig mong sabihin? Bukas ay kakausapin natin ang isang hukom. Kung sasabihin niyang oo, uuwi ka sa akin bukas. Nanlaki ang mga mata ni Isabela. Talaga? Bukas? Baka bukas? Hindi ko maipapangako ng 100%, ngunit malaki ang tiwala ko. At kung sasabihin niyang hindi, maghihintay tayo ng kaunti pa at susubukan ulit. Ngunit ipinapangako ko sa iyo ang isang bagay, hinding-hindi ako susuko. Ikaw ang anak ko at mahal kita. Walang makakapagbago niyan kailanman. Nang gabing iyon, halos hindi nakatulog si Isabela. Sobra siyang balisa. Si Enzo rin ay nagpalipas ng gabi ng gising. Nagre-repaso ng lahat ng paperwork at iniisip kung ano ang sasabihin niya kung magtanong ang hukom. Noong Biyernes ng umaga, dumating si Enzo sa Manila City Hall of Justice, suot ang kaniyang pinakamahusay na suit at may dalang briefcase na may lahat ng dokumento. Hinihintay siya ni Attorney Carding sa pasukan. Magpahinga ka, Enzo. Mayroon tayong lahat sa panig natin, ang positibong DNA test, ang mahusay na social report, ang financial stability mo, at ang pinakamahalaga, ang malinaw na koneksyon sa pagitan mo at ni Isabela. Dumating si Sister Remedios kasama si Isabela, na suot ang kaniyang pinakamagandang damit, isang mapusyaw na asul na binili ni Enzo noong nakaraang linggo. Papa, tumakbo siya para yakapin siya. Kumusta ang pakiramdam mo, prinsesa? Nerbiyoso, pero masaya. Sa tingin mo, magugustuhan ako ng hukom? Imposibleng hindi ka magustuhan.
Ikaw ay perpekto. Ang hearing ay ginanap sa isang maliit at komportable na silid na idinisenyo partikular para sa mga kaso na may kinalaman sa mga bata. Ang hukom, si Hukom Roberto Silvera, ay isang lalaking nasa edad 50 na may mabait na mukha, Isabela, sabi niya, habang nakatingin sa bata. Alam mo ba kung bakit tayo narito ngayon? Opo, Your Honor. Para magdesisyon kung maari na akong tumira kasama ang daddy ko at gusto mo bang tumira kasama si Ginoong Balagtas? Opo talaga. Siya ang pinaka-cool na daddy sa buong mundo. Naglalaro siya sa akin, nagtuturo siya sa akin ng mga bagay, at binilhan niya ako ng tablet para mag-drawing. Ngumiti ang hukom. At paano mo nalaman na siya ang iyong ama? Dahil kapag tiningnan ko siya, naramdaman ko na parang nasa bahay ako at dahil ang mga mata niya ay kamukha ng akin at dahil gusto siya ng mami ko. Ginoong Balagtas, sabi ng hukom habang nakatingin kay Enzo, nauunawaan ba ninyo ang responsibilidad na inyong tinatanggap? Ganap po, Your Honor. Si Isabela ay anak ko at mahal ko siya ng walang kondisyon. Handa akong italaga ang aking buhay sa pagbibigay sa kaniya ng pinakamahusay na posibleng kinabukasan. Bakit umabot ng mga taon bago ninyo nalaman na mayroon kayong anak na babae? Dahil hindi ko alam na umiiral siya, Your Honor. Kung alam ko lang, sana ay naroon na ako mula pa sa unang araw. Sinuri ng hukom ang lahat ng dokumento, nagtanong tungkol sa paaralan na pinili ni Enzo, tungkol sa kaniyang mga plano na balansehin ang trabaho at pagiging ama, at kung paano niya balak panatilihing buhay ang alaala ng ina ni Isabela. Matapos suriin ang buong kaso, sa wakas ay sinabi niya, isinasaalang-alang ko na si Ginoong Lorenzo Balagtas ay nagpakita hindi lang ng biological paternity, kundi pati na rin ng isang tunay na pangako sa kapakanan ng menor de edad. Iginagawad ko ang petition for permanent custody. Sumigaw si Isabela sa kagalakan at tumalon sa kandungan ni Enzo. Nagawa natin, Papa, nagawa natin. Umiyak ng hayagan si Enzo nang walang pakialam kung sino ang nakakakita sa kaniya. 7 taon nang hindi sinasadyang pagkawala ay nagtapos doon mismo. Congratulations sa inyong dalawa, sabi ni Sister Remedios. Emotional din. Isabela, mayroon ka na ng palagi mong gusto. Isang oras pagkatapos, si Enzo ay nasa ampunan, tinutulungan si Isabela na mag-impake ng kaniyang mga gamit. Wala siyang maraming bagay, ilang damit, ang kaniyang manika na si Julia, ilang drawing at mga aklat. Iyon lang? Tanong ni Enzo. Iyon lang, pero hindi mahalaga dahil ngayon mayroon na akong pinakamahalaga. Ano ang pinakamahalaga? Ikaw, Papa? Ngayon ay mayroon na ako sa iyo. Pagbalik sa kotse, inayos ni Enzo si Isabela sa likod na upuan na may child safety belt na ipinagawa niya lalo na para sa kaniya. Sa buong biyahe patungo sa Ayala Alabang, hindi siya tumitigil sa pagsasalita. Papa, maaari ba kitang tawaging Papa magpakailanman? Magpakailanman, anak ko, magpakailanman. At susunduin mo ako sa paaralan araw-araw? Araw-araw na kaya ko. At kapag hindi ko kaya, susunduin ka ni Tita Carla. Sino si Tita Carla? Siya ay isang napakabait na tao na tutulong sa iyo kapag nagtatrabaho ako, ngunit binago ko na ang schedule ko para makapagpalipas ako ng mas maraming oras sa iyo. Nang makarating sila sa bahay, nanatiling nakatayo si Isabela sa bangketa, pinagmamasdan ang townhouse na may 3 palapag na may namumulaklak na hardin. Dito tayo titira. Ito ang bahay natin, Isabela, sa iyo at sa akin. Ang bahay natin, ulit niya habang dinarama ang mga salita. Hindi pa siya kailanman nagkaroon ng sarili niyang bahay. Binuhat siya ni Enzo sa kaniyang mga bisig upang tumawid sa threshold. Ngayon mayroon na at magkakaroon ka nito magpakailanman. Ang tour sa bahay ay magical. Nakita ni Isabela ang maluwag na sala na may malaking TV, ang kusina na may granite countertop kung saan maaari siyang tumulong magluto, at ang hardin sa likod na may duyan at isang maliit na miniature playhouse. At ngayon, sabi ni Enzo habang humihinto sa harap ng isang pintuan na pinalamutian ng gintong mga bituin. Tingnan natin ang kwarto mo. Nang buksan niya ang pintuan, hindi nakapagsalita si Isabela. Ang kwarto ay eksaktong tulad ng sa kaniyang mga drawing ng kastilyo. Isang kama na may pink at gintong canopy, mga shelves na puno ng mga aklat, isang study desk na may lahat ng gamit na maiisip, isang reading nook na may malambot na mga unan, at mga laruan na maayos na nakaayos sa magagandang shelves.
Sa akin lahat, sa iyo lahat, para palamutihan mo kung paano mo gusto, guluhin mo kung paano mo gusto, at maging masaya kung paano mo gusto. Tumakbo si Isabela sa kama at humiga doon. Ito ang pinakamalambot na kama sa mundo. At tingnan mo, may nightstand na tulad sa mga pelikula ng Kastilyo. Umupo si Enzo sa gilid ng kama. Gusto mo? Gusto ko ng sobra, na hindi ko na makakapagsalita ng maayos. Mas mahusay ito kaysa sa lahat ng aking mga pangarap na magkasama. Nang gabing iyon, naghanda si Enzo ng isang simpleng hapunan, mac and cheese at isang side dish ng sariwang gulay. Nagpumilit si Isabela na tumulong, umakyat sa isang stool para abutin ang sink. Papa, maaari ba akong magtanong? Palagi kang maaaring magtanong. Bakit hindi ako kailanman sinabihan ni Mami tungkol sa iyo? Tumigil si Enzo sa paghahalo ng pasta. Ito ay isang tanong na tinatanong niya sa sarili niya araw-araw. Sa tingin ko natakot siya, mahal. Minsan natatakot ang mga matatanda na hindi magiging maayos ang mga bagay at nagtatapos sila sa paggawa ng mga desisyon na pinagsisisihan nila sa huli. Pero, hindi ka ba nagalit sa kaniya? Hindi ako nagalit. Nalungkot ako dahil hindi kita nakilala noon, ngunit hindi ako galit sa kaniya. Mahal na mahal ka ng mami mo at ginawa niya ang sa tingin niya ay pinakamahusay noon. Mahal mo rin ba ang mami ko? Mahal na mahal ko siya at mahal din kita, nang higit pa sa anuman sa mundo. Pagkatapos ng hapunan, tinulungan ni Enzo si Isabela na maligo sa bathtub na may bubbles at mga rubber ducky. Sobrang tumawa siya na tumalsik ang tubig at nabasa ang sahig ng banyo. Papa, alam mo bang magsuklay ng buhok ng babae? Hindi ko masyadong alam, ngunit maaari akong matuto. Palagi akong ginagawa ng braid ni Mami bago ako matulog. Alam mo bang gumawa ng braid? Hindi ko rin alam. Ngunit maaari tayong sumubok ng magkasama. Ang resulta ay isang baluktot na braid na may maraming buhol, ngunit nagustuhan pa rin ito ni Isabela. Iba ang hitsura, pero maganda sa sarili mong paraan, Papa. Sa oras ng pagtulog, binasahan siya ni Enzo ng 3 kwento. Pinili ni Isabela ang The Princess and the Pea, Rapunzel at Cinderella. Bakit mo gustong-gusto ang mga kwento ng prinsesa? Dahil ang mga prinsesa ay palaging nakakahanap ng kanilang happy ending at ngayon nakahanap na rin ako ng akin. Ano ang ibig mong sabihin? Ikaw ang happy ending ko, Papa. Ikaw ang prinsipe ko na dumating para iligtas ako. Naramdaman ni Enzo na napuno ulit ng luha ang kaniyang mga mata. Ikaw ang nagligtas sa akin, Isabela. Sobrang nag-iisa ako bago kita nakita, ngunit ngayon wala na tayong dalawa na nag-iisa, hindi ba? Hinding-hindi na. Matapos siyang ihiga sa kaniyang bagong kama, umupo si Enzo sa tabi niya hanggang sa nakasigurado siyang nakatulog na siya. Pinagmasdan niya ang kaniyang tahimik na mukha na kasing tulad ng kay Yana at gumawa siya ng isang tahimik na pangako. Yana, nasaan ka man, ipinapangako ko na aalagaan ko ang anak natin tulad ng nararapat sa kaniya. Ibibigay ko sa kaniya ang lahat ng pagmamahal na gusto mong ibigay at pananatilihin kong buhay ang alaala mo sa kaniyang puso. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang itayo ni na Enzo at Isabela ang kanilang nakagawiang ama at anak na babae. Gumising sila bandang 7 ng umaga at nagalmusal ng magkasama. Ang pancakes ang specialty ni Enzo at gustong-gusto ni Isabela na tumulong sa pagbaliktad ng mga ito. Sa pan, ingat papa, masusunog yan. Tama ka, Chef Isabela. Ano ang gagawin ko kung wala ka? Masusunog ko ang pancakes araw-araw. Tumawa siya. Pagkatapos, inihatid siya ni Enzo sa kaniyang bagong paaralan, ang St. Agnes Academy, isang maliit at komportable na institusyon sa subdivision. Ang principal, si Ginang Helen, ay napakaunawain sa espesyal na sitwasyon ni Isabela. Ibibigay namin ang lahat ng kinakailangang suporta upang maging maayos ang kaniyang pag-aangkop, ipinangako niya. Ang mga malalaking pagbabago ay maaaring maging mahirap para sa mga bata, ngunit nakikita ko na napakasaya niya. At masaya talaga si Isabela. Mabilis siyang nakipagkaibigan sa kaniyang mga kaklase, lalo na kay Sofia, isang bata na kaedad niya, na mahilig ding mag-drawing. Papa, maaari ko bang imbitahin si Sofia na makipaglaro? Siyempre, ang bahay natin ay bahay mo, at ang iyong mga kaibigan ay palaging malugod na tinatanggap. Ang mga hapon ay ang paboritong oras ni Enzo. Dumating siya mula sa opisina bandang 3:00.
matapos italaga ang karamihan ng mga responsibilidad sa kaniyang mga partner at nakita niya si Isabela na sabik na ikuwento sa kaniya ang araw niya. Ngayon, natuto ako tungkol sa mga dinosaur. Alam mo ba na may dinosaur na may leeg na 6 metro ang haba? Mas mataas kaysa sa bahay natin. At natuto rin akong mag-divide. Gusto mo bang turuan kita? Gustong-gusto ni Enzo kung gaano siya kasabik sa kaniyang pag-aaral. Si Isabela ay tunay na mausisa, tungkol sa lahat, nagtatanong ng matatalinong tanong, at sumisipsip ng kaalaman tulad ng isang sponge. Ang mga Biyernes ay naging kanilang tradisyon, oras para sa kanilang mga pakikipagsapalaran ng ama at anak na babae. Pumunta sila sa sinehan, sa Rizal Park, sa zoo, at sa National Museum. Gusto ni Isabela na matutunan ang lahat tungkol sa Maynila. Papa, ito ba ang lungsod natin? Siyempre, mahal. At napakaraming mas interesante na mga bagay na maaari nating matuklasan kapag mas matanda ka na. Gusto kong makita ang buong mundo kasama ka. Kung gayon, simulan natin ang pagpaplano ng ating mga biyahe ngayon din. Isang buwan matapos lumipat si Isabela sa kaniya, nag-organisa si Enzo ng isang surprise party upang opisyal na ipagdiwang ang kaniyang pag-uwi. Inimbitahan niya ang mga bata mula sa kaniyang bagong paaralan, ilang miyembro ng staff ng ampunan na naging espesyal sa kaniya, at kumuha pa nga siya ng isang magician para sa mas masaya. Pero hindi ko birthday, Papa. Birthday ito ng pamilya natin, mahal, ang araw kung kailan opisyal tayong naging ama at anak na babae. Ang party ay isang malaking tagumpay. Sobrang tumawa si Isabela sa magician na kinailangan niyang humawak kay Enzo para hindi mahulog. Nakatanggap siya ng maraming regalo mula sa kaniyang mga bagong kaibigan, ngunit ang regalo na pinakagusto niya ay isang photo album na inihanda ni Enzo. Ito ay mga larawan ng mami mo noong bata pa siya, ipinaliwanag niya, para makita mo kung paano siya bago ka ipinanganak. Nagpalipas ng maraming oras si Isabela sa pagtingin sa album, hinahawakan ng malumanay ang bawat larawan. Ang ganda niya, at mukhang palagi siyang nakangiti. Talaga naman, palagi siyang nakangiti kapag kasama ko, tulad ng pagpapasaya mo sa akin araw-araw. Maaari ko bang itago ang album na ito sa kwarto ko? Siyempre, sa iyo iyan, at sa tuwing gusto mong pag-usapan ng mami mo, ikukuwento ko sa iyo ang lahat ng naaalala ko tungkol sa kaniya. Nang gabing iyon, matapos umuwi ang lahat ng bisita, umupo ang ama at anak na babae sa hardin sa likod, nakatingin sa mga bituin. Papa, maaari ba akong magtanong ng isang seryosong tanong? Maaari mo akong tanungin ng kahit ano. Nagsisisi ka ba na nakita mo ako? Sobra kasing nagbago ang buhay mo dahil sa akin. Nagulat si Enzo sa pagiging matalino ng tanong. Binuhat niya si Isabela sa kaniyang kandungan at tiningnan siya ng direkta sa mga mata. Isabela, ikaw ang pinakamagandang bagay na nangyari sa buong buhay ko. Bago kita nakita, mayroon akong pera, isang malaking kumpanya, at isang magandang apartment. Ngunit wala akong pamilya, wala akong totoong pagmamahal. Tinuruan mo ako kung ano ang ibig sabihin ng tunay na kaligayahan. Ano ang ibig mong sabihin? Ang maging masaya ay ang gumising araw-araw na alam kong may nangangailangan sa akin at mayroon akong taong mamahalin. Ang maging masaya ay ang maghanda ng pancakes para sa breakfast. Ang maging masaya ay ang makinig sa iyo na nagkukuwento tungkol sa paaralan. Ang maging masaya ay ang halikan ka ng good night. Ang maging masaya ay ang malaman na ligtas ka at masaya. Natutunan ko rin kung ano ang ibig sabihin ng maging masaya, Papa. Ito ay ang magkaroon ng daddy na tunay na nagmamahal sa akin. 6 na buwan pagkatapos lumipat si Isabela sa kaniya, si Enzo ay nasa opisina ng paaralan para sa isang parent-teacher meeting. May malaking ngiti si Ginang Helen sa kaniyang mukha. Ginoong balagtas, si Isabela ay isa sa pinakamahusay na mga estudyante na nagkaroon ako. Siya ay matalino, creative, sociable, at napakabait sa kaniyang mga kasamahan. Kumusta ang kaniyang pag-aangkop emotionally? Perpekto. Siya ay isang balanse at masayang bata. Ikinukuwento niya kayo ng may labis na pagmamalaki. Nagkakaroon siya ng mga kaibigan, marami sa kanila. Tingnan niyo ito. Ipinakita ng guro sa kaniya ang isang drawing na ginawa ni Isabela sa klase ng art. Ito ay isang drawing ng kaniyang pamilya, isang mataas na lalaki at isang maliit na bata na magkahawak kamay sa harap ng isang malaking bahay. Sa langit ay may isang babae na may pakpak na nakangiti sa kanila. Nang tanungin ko siya tungkol sa drawing,
Sinabi niya, si papa ko iyan, ako, at si mami ko na naging anghel para protektahan kami mula sa langit. Naramdaman ni Enzo ang bukol sa kaniyang lalamunan. Maayos ba niyang hinaharap ang pagkawala ng kaniyang ina? Napakagaling. Nauunawaan niya na hindi na makakabalik ang mami niya, ngunit hindi siya nagpapakita ng kalungkutan. Sa kabaligtaran, palagi niyang sinasabi na masaya ang mami niya sa langit dahil alam niyang inaalagaan siya ng maayos. Nang gabing iyon, sa hapunan, binanggit ni Enzo ang pag-uusap sa guro. Ipinakita niya sa akin ang drawing mo ng pamilya. Napakaganda. Talaga bang nagustuhan mo? Gusto kong i-drawing din si mami dahil kahit wala siya rito, bahagi pa rin siya ng pamilya natin. Siyempre, palagi siyang magiging bahagi. Papa, maaari ba akong magkuwento ng isa pang sikreto? Palagi mong maaari. Minsan kinakausap ko si mami bago ako matulog. Kinukuwento ko sa kaniya kung paano ang araw ko at pinasasalamatan ko siya sa paggawa sa akin at sa pagtulong sa iyo na mahanap ako. At ano sa tingin mo ang sagot niya? Sa tingin ko masaya siya at sinasabi niya na mahal niya ako at gusto ka rin niya ng sobra. Nang weekend na yon, nakatanggap si Enzo ng isang surprise. Naghanda si Isabela ng isang espesyal na project at gusto niya itong ipresenta sa kaniya. Umupo ka rito, Papa, at isara mo ang mga mata mo. Nang buksan niya ang mga mata niya, nakatayo si Isabela sa harap niya, may hawak na ilang piraso ng papel. Gumawa ako ng isang aklat tungkol sa kwento natin. Gusto mo bang makita? Ang aklat ay 10 pahina na stapled na may mga drawing at mga pangungusap na isinulat sa maayos na sulat kamay ni Isabela. Ang cover ay nagsasabing ang kwento ni Papa at Isabela ni Isabela Balagtas. Binuksan ni Enzo ang unang pahina. Noong unang panahon, may isang daddy na malungkot dahil hindi niya alam na mayroon siyang anak na babae. Sa pangalawang pahina at isang maliit na bata na sobrang nag-iisa na gusto talagang mahanap ang kaniyang daddy. Nagpatuloy si Enzo sa paglipat ng mga pahina na antig sa bawat isa. Dinrawing ni Isabela ang buong kwento nila, ang ampunan, ang unang pagkikita, ang mga medical exam, ang court hearing, ang pag-uwi. Ang huling pahina ay nagsasabing at namuhay sila ng masaya magpakailanman dahil ang pagmamahal ang pinakamalakas sa mundo. Ano sa tingin mo, Papa? Umiyak ng hayagan si Enzo. Ito ang pinakamagandang aklat na nabasa ko sa buong buhay ko. Talaga? Talaga? At alam mo kung ano ang gagawin ko? Ipapalimbag ko ang aklat na ito ng totoo na may hardcover at lahat para itago natin ito magpakailanman. Ang galing! Maaari akong magsulat ng isa pang aklat. Maaari kang magsulat ng maraming aklat hanggat gusto mo. Ikaw ay isang napakatalino na manunulat at artista. 2 taon pagkatapos, si Enzo ay nasa graduation ni Isabela sa 3rd grade. Napili siya bilang class speaker dahil sa pagkakaroon ng pinakamahusay na mga grade, mahal na mga kasamahan, magulang at guro. Sabi ni Isabela sa microphone, "Gusto ko kayong pasalamatan sa pagkakataon na magsalita ngayon. Natuto ako ng maraming mahahalagang bagay sa paaralan. Pagbasa, pagsulat, math, science, ngunit ang pinakamahalagang bagay na natutunan ko ay hindi sa paaralan." Pinakinggan siya ni Enzo mula sa gitna ng mga manonood na umaapaw ang puso sa pagmamalaki. Natutunan ko na ang pamilya ay hindi lang ang mga taong pinanganak kasama mo, ang pamilya ay ang mga taong pumili na mahalin ka araw-araw. Natutunan ko na hindi kailanman huli ang lahat upang mahanap ang mga taong mahal mo. At natutunan ko na ang pagmamahal ay maaaring mangyari kahit sa mga lugar na hindi mo inaasahan. Ang buong manonood ay pumalakpak, labis na naantig. Gusto kong pasalamatan ng papa ko na nakakita sa akin noong kailangan ko siya at nagturo sa akin na ako ay special at minamahal. Salamat, Papa, mahal kita. Tumayo si Enzo at pumalakpak ng walang pakialam sa mga luha na dumadaloy sa kaniyang mukha. Pagkatapos ng seremonya, nagpunta ang ama at anak na babae upang magdiwang sa isang espesyal na ice cream parlor. Kumusta ang pakiramdam mo matapos ang 3rd grade? Masaya, ngunit gusto ko ring matuto pa. Napagdesisyunan ko na kung ano ang gusto kong maging kapag matanda na ako. Ano ang gusto mong maging? Gusto kong maging social worker tulad ni Ginang Marisa na tumulong sa amin upang matulungan ko ang ibang mga bata na mahanap ang kanilang mga pamilya. Iyan ay isang magandang pagpili, mahal,
At gusto ko ring magkaroon ng mga anak upang maipasa ko sa kanila ang lahat ng itinuro mo sa akin tungkol sa pagmamahal. Anong mga bagay ang itinuro ko sa iyo? Na ang pagmamahal ay pasensya kapag may natututo ng isang bagong bagay. Ang pagmamahal ay ang pagiging naroroon kahit mahirap. Ang pagmamahal ay ang paggawa ng pancakes tuwing Sabado ng umaga. Ang pagmamahal ay ang pagbasa ng mga kwento bago matulog. Ang pagmamahal ay ang hinding-hindi pagsuko sa mga taong mahal mo. Nang gabing iyon, si Enzo ay nasa kaniyang home office. Inaasikaso ang paperwork ng kumpanya nang lumitaw si Isabela sa pintuan na nakapajama. Papa, maari ba akong matulog sa iyo ngayong gabi? Siyempre, may nangyari ba? Wala. Gusto ko lang na malapit sa iyo. Sumandal siya sa tabi niya sa malaking kama. Iniwan ni Enzo ang mga papel at ganap na nakatuon sa kaniya. Papa, sa tingin mo ipagmamalaki ako ng mami ko? Lubos akong sigurado na ipagmamalaki ka niya. Ikaw ay naging isang matalino, mabait at matapang na bata. Ang sinumang ina ay ipagmamalaki at magiging masaya na nakita mo ako. Sa tingin ko, plinano niya ang lahat para mangyari ito. Sa tingin ko, mula sa isang lugar ay ginabayan ka niya sa akin. Ano ang ibig mong sabihin? Isipin mo. Sa lahat ng mga lugar na maaari kong piliin upang mag-donate ng pera, pinili ko ang eksaktong ampunan kung nasaan ka. Sa lahat ng mga kwarto na maaari kong bisitahin muna, dumiretso ako sa kwarto kung nasaan ka nagdo-drawing. At nagdo-drawing ka ng eksaktong isang pamilya, isang daddy, isang mommy, at isang anak na babae, naisip ni Isabela. Totoo, talagang mukhang tadhana o ang mami mo na inaalagaan tayong dalawa mula sa itaas. Salamat, mami, bulong ni Isabela habang nakatingin sa kisame. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pinakamahusay na daddy sa mundo. Sa ikalimang anibersaryo ng araw na nagkita sila, ginising ni Enzo si Isabela ng may breakfast in bed, pancakes na may hugis na puso at orange juice. Ano ang ipinagdiriwang natin ngayon, Papa? Ang pinakamahalagang araw sa buhay natin, ang araw na nagkita tayo. 5 taon na, parang kahapon lang, at parang matagal na rin sa parehong oras. Ano ang ibig mong sabihin? Parang kahapon lang dahil naaalala ko ang bawat detalye, ngunit parang matagal na dahil hindi ko na maiisip ang buhay ko na wala ka. Umupo si Enzo sa gilid ng kama. Isabela, sa loob ng 5 taon na ito, tinuruan mo ako ng maraming bagay tungkol sa kung ano ang talagang mahalaga sa buhay. Ano ang itinuro ko sa iyo? Tinuruan mo ako na ang tagumpay ay hindi ang pagkakaroon ng maraming pera, ito ay ang pagkakaroon ng taong mamahalin. Tinuruan mo ako na ang kaligayahan ay nasa simpleng mga sandali, tulad ng paggawa ng pancakes tuwing Sabado ng umaga. Tinuruan mo ako na hindi kailanman huli ang lahat upang magsimulang muli kapag natagpuan mo ang iyong layunin. Ano ang layunin mo, Papa? Ikaw, anak ko, palagi ikaw. Nang hapong iyon, binisita nila ang bahay aruga ni San Jose. Ang ampunan ay inayos na sa bahagi ng mga donasyon ni Enzo at ngayon ay may mas makulay na mga kwarto, isang bagong playground at isang maayos na library. Sister Remedios, sigaw ni Isabela habang tumatakbo para yakapin ang madre. Mahal kong Isabela, tingnan mo kung paano ka lumaki. Ikaw ay naging isang napakagandang binibini. Dumating ako upang ipakita sa mga bata na ang mga pangarap ay nagiging totoo, sabi ni Isabela. Dumating ako upang sabihin sa kanila na natagpuan ko ang pamilya ko at makikita rin nila ang sa kanila. Nagpalipas ng buong hapon si Isabela sa paglalaro kasama ang mas maliliit na bata, nagkukuwento sa kanila at tinutulungan sila sa mga drawing. Pinagmasdan siya ni Enzo mula sa malayo, hinahangaan ang pagiging mapagbigay at pagiging matalino ng kaniyang anak na babae. Siya ay espesyal, sabi ni Sister Remedios habang lumalapit sa kaniya. Palagi na siya, ngunit ngayon ay nagniningning siya sa ibang paraan. Ito ay pagmamahal, sister. Ang pagmamahal ay nagbabago ng lahat. At kayo? Kumusta ang pagtrato sa inyo ng paglalakbay na ito ng pagiging ama? Ito ang pinakamahusay na paglalakbay sa buhay ko. Araw-araw may natututunan ako sa kaniya. Araw-araw nagiging mas mabuting tao ako dahil sa kaniya. Pauwi, tahimik si Isabela, nag-iisip. Ano ang iniisip mo? Ang mga maliliit na bata na naghihintay pa rin sa kanilang mga pamilya. Sana lahat sila ay maging masaya tulad ko. Paano kung magsimula tayo ng isang project para tumulong doon?
Ano ang ibig mong sabihin? Maari tayong magtatag ng isang foundation para tulungan ang mga ampunan at mapadali ang mga adoption. Maari kang maging junior partner ko. Lumiwanag ang mga mata ni Isabela. Talaga? Maaari ba akong tumulong sa ibang mga bata na mahanap ang kanilang mga mami at daddy? Maaari tayong tumulong ng magkasama. Ikaw sa iyong mga ideya at ako sa mga resources. Ano ang dapat nating itawag sa foundation natin? Paano ang Isabela Foundation? Bilang parangal sa batang babae na nagturo sa akin ng tunay na kahulugan ng pamilya, gusto ko sana. Pero maaari rin itong magkaroon ng ibang pangalan. Found Hearts Foundation, pundasyon ng natagpuang puso, dahil iyon ang nangyari sa atin. Ang mga puso natin ay nagkita. Nang gabing iyon, nanatili ang ama at anak na babae sa balcony, nagpaplano ng foundation na itatayo nila ng magkasama. Si Isabela, na ngayon ay 12 taong gulang na, ay nagpakita na ng kahangahangang pagiging matalino at vision para sa kaniyang edad. Papa, maari ba akong magtanong ng isang tanong na palagi kong gustong itanong? Palagi. Nararamdaman mo ba na kumpleto na ang buhay mo ngayon? Tiningnan ni Enzo ang kaniyang anak na babae. Sa pisikal ay kasing tulad ni Yana, ngunit may kakaiba at kahangahangang personalidad. Higit pa sa kumpleto, anak ko, ang buhay ko ay umaapaw sa pagmamahal at layunin at ang lahat ay dahil sa iyo. Kumpleto na rin ang akin. At alam mo kung bakit? Bakit? Dahil nakita ko hindi lang isang ama, kundi isang matalik na kaibigan, isang guro, isang tagapagtanggol, at isang kasama habang buhay. Partners habang buhay. Tumango si Enzo habang yakap siya ng mahigpit. Nanatili silang magkayakap, nakatingin sa mga bituin at sa kalangitan ng Maynila, alam na ang ilang mga kwento ay walang katapusan, nagpapatuloy lang sila sa paglaki araw-araw, yakap-yakap. Ang kwento ni na Enzo at Isabela ay isa sa mga kwentong tumatagal magpakailanman, dahil ang tunay na pagmamahal ay walang alam na oras, walang alam na distansya at palaging nakakahanap ng paraan upang pagsamahin ang mga puso na nakalaan na magkasama. At sa kung saan sa mga bituin nakangiti si Yana, alam na natagpuan ng kaniyang anak na babae ang bahay na palagi niyang karapat-dapat, wakas.